testimony yan. Yeah. Okay, so ayun, nagsimula sa how. Sige lang. Nagsimula sa how. Tapos ngayon, hindi natin inaasahan na magiging business partner, ang the business partner, ngayon family na, di ba? Kasi hindi na, sino yung pumunta rito? Pinapunta mo pa sa Expedia, no? Mag-anak mo? Yung sinabi rin. Oh, yun. Sila yung mga naka-attend sa Expedia. Sino nagtutok nun? Ako pa yata nagtutok nun eh. Ang swerte ko talaga sa'yo. Ang swerte ko talaga sa'yo. Ako na nakapag-close deal, ako pa nag-talk sa'yo sa Expedia, at ako pa nag-drive pa uwi kay Manifest. So, yun na, Daddy, ang ano po ang ikaw po, paano mo nasuportan si Mami Rose sa ganung sitwasyon? Siyempre, una, marami talaga nagdududa sa online business natin. Pangalawa is, maraming na-scam. Pangatlo talaga is, marami talagang sumusuko kaagad. Kasi gusto kaagad nila is, maibalik kaagad yung puhunan. So ngayon, ano po yung pumasok sa isip mo? At hanggang ngayon po, almost 1 year na, sobrang nasa 1 year na po kayo. Ano po yung pumasok sa isip nyo noon? Bakit po sinusuportan si Mami Rosa? Alam mo, anything na gusto niya, as a husband naman, as a wife, then, kung ano yung gusto niya, kailangan suportahan natin para matuloy yung kagustuhan ng ating kabiyak, di ba? Oh. Lagi naman siya nakasupport sa mga ano yung sa aming, lalo na sa aming mga anak, may kagustuhan sila, suportahan natin, ay lalo na yan kung business. Kasi ang tagal ko na rin nagtatrabaho. Hindi na ako tumigil since 1995, nasa abroad na ako. Nakuha ko lang sila sa Canada, 2011. Doon ko lang sila nakasama ng matagal. Yeah. Grabe, no? So, nakakasal lang namin noon. 1994. Nag-start na siya mag-abroad. Then, yun na, ganun na nag-set up namin. Tamang inihap lang yung aming panganay. Iniwan ko na sila. 2 years and then 45 days sa Pilipinas. Then, pareho din pala tayo ng anak ko kay Ison. Halos 6 months din iniwan namin siya nung maliit pa. Tapos yung bakasyon natin every Ramadan. Tama. Kung hindi magra-Ramadan, hindi tayo nakaka-uwi. Pero ako naman may kontrata na yung una kong kontrata 2 years, napakahirap gunuin. Then pagkatapos ng 2 years na yun, naging 18 months na lang. So kasama sa 18 months yung vacation, so parang 16 months yung binubuno. 45 days dito sa Pilipinas. Ganun lagi. Sabi ko, ang hirap naman ng ganitong situation. Tapos yun nga, nagkaroon ng opportunity ako naman na makapag-apply sa Canada noong 2007. Pero nakarating ako doon 2008. Hindi ko pa rin sila kasama. Then, awa naman ng Panginoon. Nakuha ko yung parang ticket ba doon na ikaw ay isang manggagawa na mayroon kang lisensya. Ano trabaho mo sa Canada? Oil and gas. So, di ka naman engineer? Hindi, pero natuto na din. Pero yung Seaman kasi siya. Seaman. Tapos ko Seaman. Si Manluluyan. Yeah. Mami Rose. Talagang para sa kanya. Yeah, swerte mo talaga. Talagang gusto ko makasakay nun, pero hindi talaga pala rin na makasakay sa kaya nag-land base. So, mayroon namang nagkaroon ng opportunity. Nag-training ako ng 5 Peter. 5 Peter talaga ako, yung sa oil and gas. Yung mga binibuild namin na lalo na sa Saudi, di ba sa BTS marami yan. Hanggang nakarating nga kami ng yun, sa Canada. Pero matagal din bago ako nakarating doon. Kung hindi rin sa kanya, basta kung ano nga yung kayo ay magandang couple or teamwork. Dahil maganda talaga yung kasi habang nasa kailangan talaga iisa ang plan. Siyang nag-a-apply doon sa aking apply. Pero nung pumasok dito si Mami Rosa, di ka man na talaga kumontra talaga sa kanya? Hindi. Sobrang gaan. Kaya ko naman, Mami Rosa, nung nakipanood mo yung video ni Boss Joseph yung Salita Corina, ang nangyari po is decision ka din po kaagad. Oo. Pero pinaalam mo muna kay Daddy. Oo. Bali, yun nga, napanood ko nga yung January 9. Tapos, parating siya ng January 13. Kasi diba sabi ko sa'yo noon, sabi ko, sige, mag-decide ako after 4 days kasi kako parating na mister ko ng Saturday.
na ano. Pero in-explain ko na sa kanya, tapos tinignan Pero ko wala ka na- naman naisip na si daddy baka mag-negative. Hindi. Wala Kasi naman alam talaga. kong lagi yan nakasupport sa akin. Eh. Meron nga kaming, maituloy ko na yun sa kanya, meron siyang sinalihan din na ganyan na scam. Yun lang. Mas malaki. Oo, Pero almost at the second time, walang 700 kontra naman niya. ako mangyayari. Basta sabi ko ng gusto mo. Alam niyo, nakakatuwa. almost 700 yan. So, yun po. So, anyway, fast forward tayo. Ayun po. Alam mo, para sa akin, ako tuloy yung nagduda. Ako tuloy yung nagduda na sabi ko, bakit di ba tuloy ito? Kasi siyempre, papaalam pa sa asawa. Pero since na si Prejie naman talagang, alam mo. Iyak na. Iyak na. Wala na. alam mo na, alam mo na unang nagpapadala sa kanya. Imbes na matuwa, hindi eh, umiiyak. Sabi ko, grabe. Siyempre, nadadala din ako kasi alam mo nga yung last resort na tinatawag. Yeah. Huling bala. Yeah. Tapos, ayun na, tapos hindi pa namin nakalain na kung ano pa yung huling bala, yun patuloy yung magtutuloy-tuloy. Yan. Diba? Minsan ganun eh. Tapos ngayon, ang bilis mo pa maging silver executive. So ngayon, ma'am, ikaw naman po, ano naman po masasabi mo sa may mga asawa or sa mga nagbabalak mag-business, sa mga nagbabalak, kaso pinipigilan ng mga asawa? Ikaw, ano po masasabi mo? Siyempre, pag may partner ka, kailangan, iisa lang yung decision nyo eh. Kami kasing dalawa, ever since, wala kaming pinagtalunan pagdating sa alam naming ikagaganda ng buhay namin. So, lagi kaming nagsusuportahan. Kaya dapat laging ganon. Tsaka, walang masama kung laging susubok, di ba? Kasi tulad noon, kailan lang kami na scam noon, di ba? Nang sumali kami doon sa 700 na yon. Kailan lang yun? And then, nakilala ko na naman si Coach Prejie. Oh, ayun, in 4 days, nag-decide kami. Nagpadala kagad kami nung nasabi ko, ito yung the best na 31 accounts na pinag-aralan ko din sa mga video ng company, mga ganun. So, ibig sabihin, yung habang hinihintay mo yung decision ni Daddy, yung 4 days na yun, is pinag-aaralan mo na yung business talaga. Yeah. No doubt, marketing plan na lang talaga kagad ang inaral mo. Ganda nun. Na talagang decidido na ako. Kasi nga, naghahanap din talaga ako ng mapagkakakitaan na. Dahil siyempre, 55 na ako. Hindi, ito man Nakataw pa ako sa McDo. Sa Canada, no work, no pay. Oh, ito kasi marami kaming business partner sa Canada, sa USA. So ngayon, ang palaging sinasabi nila is naghahanap talaga sila ng extra income. Pero nga lang, ang sabi kasi nila, tanong ko sa kanila, bakit kayo kailangan maghanap ng extra income? Is nasa USA at nasa Canada na kayo. Sabi niya, sir, yung cost of living po dito, mahirap. Totoo po ba talaga yun? Pagdating sa ganun, coach, sa akin, kahit saan ka siguro Pumunta. Oh. kahit saan ka pumunta, kahit anong bansa, nasa sa'yo na yun kung paano mo i-handle yung mo di ba? Pera mo. Oo, di ba? Although doon talaga, ang kalaban mo doon is, yun nga, no work, no pay doon. Tapos, di ba karamihan sa kanila, meron 2 trabaho, 3 trabaho? Totoo yun. Totoo yun. Kasi nga, pagka yung sa apartment lang, kung halimbawa ang income mo lang is $3,000, so ang iyong apartment is 1,500, paano ka pa makakasurvive nun? Eh, kotse pa. May kotse, insurance. Talaga ang insurance. Yung tax niyo po, libre kayo ng tax doon. No, ang tax Hindi rin. namin, Yun ang pinakamalaki doon. 30% ang tax ko. Kaya, kung nandito ang family mo, mas maganda. Dahil yung pera mo is 1:40. Oo. Kami doon, 1:1, di ba? No, honest naman talaga. Parang ganun, kung nandito ka, piso is piso. Doon, 40 is 40, 1:1. Okay, ito naman daddy, tanong lang. Since na si Mami Rosa yung nakaalam ng business, at ngayon, pinagpaalam pa sa'yo, ikaw, bilang isang asawa na wala ka naman idea sa ganitong business, ano na lang kung masasabi mo sa mga asawang lalaki o asawang babae na kumukontra po sa business? Sa akin, hindi natin masabi kasi minsan sa isang couple yung ganun eh. Kung sa akin lang, basta pinagkakatiwalaan ko ang aking asawa,
kung ano yung maganda para sa kanya. Sa akin lang, suporta eh. So, napag-aralan mo, maganda. Okay, sige, go. Pero kung yung iba nga, hindi natin alam yung mindset nila. Mindset. Na minsan, lagi ding may kontra yung isa dahil hindi mo din nga alam yung business na yan. Pero sa totoo lang, siya ang nagmamaniobra na yan, ang business na yan. Ako, trabaho lang ako ng trabaho kasi yung ini-enjoy ko naman yung 7 days off ko sa bahay kasi yung 14 days, wala ako sa bahay. Working. Non-stop yun. Tutulog na lang, kakain, trabaho ng trabaho. Ganun ang buhay namin sa Canada. Kasi malaki yung aming binabayaran. Like, yung aming bahay na kung wala akong income na 5,000, baka hindi ko masurvive yun. Hindi, tsaka yung iba kasi na yun, tulad ng sa mga mag-asawa, takot sumubok yun. Yung ganun. Yeah. Kami kasi marami na kami trinay. Siyempre, sabi nga, pag nadapa ka, kailangan bumangon ka. Kasi walang mangyayari sa'yo kung hindi ka babangon. Okay. So, since na nandun sa business, eto naman, yung swerte pa, pangalawang swerte pa. Swerte na sa iyo si Freddy bilang nakuha mo na to tamang tao, mas tamang tao ka para sa kanya. Ngayon naman, nung alam mo yung pauwi ka na sa, alam mo yung busy-busy ka sa trabaho, tapos nagpaalam ka pa sa amo mo, para lang panoorin yung live. Oh, actually, tapos na yung break time mo, tama? Grabe ko. Hindi para lang mapanood mo yung live na pagkapanalo mo ng kotse. Ngayon po, ano yung nararamdaman mo nung bago ka tawagin? Dahil tapos, bago ka tawagin, tapos yung oras mo, patapos na yung break time mo. Actually, nakiusap ako sa shift manager ko. Sabi ko, pwede ba mag-break ako ng 9 o'clock? Sabi ko nga, kasi may kailangan lang akong kausapin. So, pinayagan naman ako. Pero nung nagdo-draw na dito, late na ako ng 5 minutes. Tapos narinig ko na yung boses ng may-ari ng McDonald's. Sabi ko, Diyos ko naman. Sabi ko, announce nyo na yung winner. Sabi ko, late na ako na. Gusto ko na talagang bitawan yung phone ko. Hindi ko na nga ito papanoorin. Di ba, hawak-hawak na ni yung gano'n. Tapos yung mga nakagano na siya, di ba? Sabi ko naman, announce nyo na. Nung bibitawan ko ng coach yung nung sinabi na from Technocrat, nabuhayan ka. Dinagdagan ko na yung ko, di ba, ng maliit ako. Sorry na lang ako. Talagang hinintay ko na. Diyos ko, 20 minutes akong late sa break. Eto na! Ang pinaka-hinihintay natin! O guys, itatapon namin ang sabay-sabay! 1, 2, 3, mga sa Barsyada, mula sa kapat ay galing sa ilatan! Doon na ako nagwala sa Kruro. Pero meron naka-break noon na isang Pilipino at saka isang Canadian. Yung sigaw ko siguro abot sa labas ng McDonald's. Sabi mo, oh my God! nung Canadian na nagulat, nung sumigaw ako, talagang grabe. Hindi ko malaman yung naranasan ko. Ganito pala yung nananalo ng Kotse. Di ba? Oo. Salagang 500 pesos. Kaya, di ba? Oo. Sobrang saya. Kahit hanggang ngayon, inuulit-ulit ko yung video. Talagang hindi pa rin ako makapaniwala. Alam mo yung feeling mo na gano'n, na parang hindi mo na talaga bang Rosa Conchada yung Tapos, di mo akalain na, akala mo dati, nagdududa ka dahil, akala mo baka may kaming 200,000 mo. Tapos, pangalawa, is yung tao, hindi mo papagkatiwalaan kasi, bakit bata pa, hindi mo kakilala. Bata pa. Pero talaga, yung ako kasi, hindi ako mapagduda. Nung panoorin ko yon yung kay Mentor Joseph, makilala ko si Coach Freddy. Never ako totoo kaya to. Hindi kasi ako ganun. Na inaalam ko rin, pero yung background check. Baka mamaya, scam yan. Oh, kasi ako, try lagi. Kung saan ka aasenso, dun ka, di ba? Ganun lang yun. Pag nagkamali ka dito, o dito naman, ganun lang yan di ba? Ngayon, tatanungin na kita, last question. Ano tong business natin? Legit o scam?
Legit na. Saan ka maka... Kasi ko, sa totoo lang, believe na believe talaga ako doon sa mga kabataan. Yeah, Kahit like- doon sa McDo, Like you guys. sinasabi ko talaga sa ko, alam nyo ba, talo pa tayo ng mga nandun sa Pilipinas? Nag-especially ka ako sa Bicol. Eh, dito tayo. Pag hindi tayo pumasok, wala tayong bayad. Nag-imagine mo sila, ang babata nila doon. Kaya sabi ko, hahabol pa ako kahit 55 It doesn't matter, mami. Tingnan mo na nga lang si Nanay Dora, di ba? Nanay Dora, kaya. 73 years old. Oo. At saka, At ang hirap na situation doon, lalo ngayon, winter. Ang snow, hanggang tuhod, magdadrive ka. Papasok ka lang ng 3 hours o 4 hours. Samantalang kayo, nandito lang sa Yeah. house. Kaya ano, Diba? maganda, lalo na sa mga kabataan. Talagang magandang opportunity. Lagi kong ibinibida kahit kanino. Tulad nga ginagawa sana namin, ang priority talaga namin is ang gusto rin namin mag-sponsor kahit yung mga anak ko kasi may, Sa mga mga hackers. leaders ko na sila, di ba? Ang priority talaga namin is yung kamag-anak na. Family muna. Oo, talaga. Lagi. Kasi sila yung gusto talaga naming tulungan na kung sino yung may mga potential. Yun talaga yung gusto kong ipadala dito. Kasi siyempre, para hindi na humingi sa amin. Tama. Hindi, totoo naman yun. Totoo naman yun. Hindi, Kasi nang humingi na nangingit, kailangan magtrabaho kayo, Actually, di ba? totoo yun eh. Hindi mo naman talaga kasi kailangan talaga na ay sa atin, ako bilang isang OFW din, hindi lahat is puro sa pamilya. Magtira din para sa sarili. Oo. Kung hindi para magtira, gumawa ng parang para sa sarili. Yeah, Tapos siyempre kapag nakaraos ka naman sa Yeah, sarili mo, sobra na, yeah. doon mo na matutulungan yung Yeah. family mo. Pero once na ikaw ngayon, ikaos, kapag kinakapos, very tight talaga yung budget mo, what are you going to do is, sarili mo muna. Yeah. Unahin mo muna sarili. Yeah, totoo. Kasi minsan meron kasi na, there comes a time na pag, alam mo yung, kahit hindi naman kailangan, humihingi yung mga kapamilya. Ate, padala kasi magpipista. Liability, di ba? So anyway, congratulations Mami Rosa dahil po alam ko na sobrang ako sobrang saya ko kasi bakit ako nakapag-close deal. Ha? Ako pa dito pa sa hub ko nang galing. Tapos ako pa nag-drive kay Manifest. Tapos ngayon, eto na naman, malay mo, ako naman manalo sa SUV main. Naunahan mo ako. Oo, kasi actually, alam mo yung mantra ko noon, sabi ko, papunta pala kami ng Manila, sabi ko, ako ang magdadrive kay Manifest pauwi, pabalik. Yung kotse na yan, hasta ako magdadrive, dadali na kita pauwi. Oh, biglabutan ako. Yung totoo nga, paglabas sa technocrat, alam mo ba yung babang binubula yun? Wala akong makakatabi. Ayaw kong makakatabi. Nakapokus ako kakamantra. Sa akin, di ako mag-drive sa'yo pa, mag-drive sa'yo pa uwi. Ang nangyari? Kaso na lang, ang problema, hindi sa akin. Hindi ako yung owner. Dapat pala sa susunod, pag-mantra ka, is dapat specific. Oo, Ha? specific Kailangan, talaga. ako ang mag-drive pa uwi sa kay Manifest 2024. SUV Fortuner kulay red. Nakapangalan sa akin, idadrive ko, sasama ko sa Bicol para masakyan ng mga havers ko. Specific eh. Hindi lang basta-basta ako magdadrive, sige ko mag-drive. But red is our favorite color. Color pa. Kaya nandiyan si Manifest, sasama natin yan doon sa kuhan. Oo. Siyempre. Kasi yun ang gagamitin namin. Tapos may kasama akong isang magdadrive ng SUV. Seryoso pa naman ako. Paano ka pa may tuloy? Share your blessing naman. So, anyway, sige. Tapusin natin ito, Mami. So, congratulations. Thank you. Sa mga business partners natin sa Canada, kina Mami Lois, di ba dapat magkikita kayo ng business partner ko? Mami Lois, nandito na si Mami Rose. Nauna pa sa iyo. Ano sa kaya sa mga business partners natin sa Canada, so nandito po tayo, legit ang business po natin. May patunay po tayo na isang Rosa Panisal na nanalo po ng project car po ng Project High. So ako nag-drive, ako nakapag-loss na sa kanya. Kahit crossline kami dalawa, dito kayo sa business natin is nagtutulungan po talaga. Yeah. So ngayon, hindi ko naman sila kaano-ano, pero bakit sila nandito? From Cavite. From Cavite to Bicol. Pumunta pa sila ng Bicol para lang po magpasalamat for 1 year. Isang taon, last year nanalo siya ng kotse,
nag-join, nanalo ng kotse, at ngayon po, nandito na, gusto pang kunin yung SUV ko. Okay, anyway, so congratulations, Ma'am Yeah, Eros. thank Dali, you, congratulations thank you. po. Oo. So, wala ka ng last message pa. Itry nyo na para makita nyo yung sistema ng business kahit sa mababang lang kayo magsimula, pwede namang mag-add accounts. Try nyo lang na kasi mas maganda pa rin talaga yung may negosyo. Okay. Okay, yeah. So, para pag-uwi na kara, at least, at yung sahod mo is pinapadala mo sa Pilipinas, Yeah. yung negosyo mo, savings mo. Okay, yeah. Okay? So, sige po, Yeah. Mami Thank you. Rose, thank you so much po. Yeah, Congratulations. thank you, Welcome thank you. dito sa Bicol. Yeah. Alright? Thank you.